So ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi, May Kawayan, Bulacan branch para dito naman sa isang kulay ng Rusi Flash 150X. Ayan, na naka water cooled, 4 valves DOHC, at dito sa likod makita natin yung 150X, then 6 speed CN color, no? Yan. So ito nga yung sinasabi natin na talagang sumasabay sa mga undercoat katulad ng Sniper at ng Raider, dahil sa kanyang specs talaga namang hindi magpapauli si Rusi. Halos quality yung kanilang mga motor ngayon. So maraming nagbaba sa Rusi noon, pero ngayon pinapakita ng Rusi na sa kanyang specs napakasulit, pero sa kanyang presyo mas lalong napakaganda dahil napaka-affordable. Dahil ang cash price lang nito ay 75,000 pesos. Meron ka na underbone, no, na masasabi hindi ka rin ipapahiya nito dahil nasubukan na, dahil sa mga nakakuha nito, lalo na kay Sir J Mags na siyang unang-una nakakuha ng Rusi Flash 150X, yung kaibigan nating vlogger din, no. Ayan, na-testing niya yung tulin nito, yung performance, napakaganda mga kapatid. Talagang sasabay sa mga competitors niya. So makita natin napaka-forma talaga ng datingan nito. Sa kanyang looks overall sa akin ay napakaganda po, no, sa personal itong motor na to, lalo na kung magkaroon pa tayo ng ganito. So sana next year makakuha din tayo nito, no? At ma-review natin ng personal itong sa front. Dito may pagkakahawig sa GTR 150, pero itong fairings niya dito sa body, ito yung iba dito, kasi ang tingin ko dito yung kamukha talaga nito yung Sniper 135 na 2011 to 2014 model. Kasi meron din siyang ganito doon. Yung sa GTR kasi wala siyang ganito, yung parang palikpik niya rito, no? Yan yung nagpapaangas dun eh, yung air ventilation niya dyan sa kanyang makina. So napakaangas ng forma. Tapos yung ilaw niya dito halos same dun sa Sniper 135, no? Tapos yan, LED na yung mga ilaw. Tapos napaka-forma talaga, no? Yan, dito sa kanyang disc brake, napakalaki. Parang pagkakahawig dito yung dating Rusi Neptune 125, ganito kalaki yung kanyang disc brake. Good sa good sa kanyang disc brake dito, napaka-forma. Then naka dual path caliper siya. Then meron na rin siyang magnetic sensor sa kanyang odometer, so hindi po yan ABS. May nagsasabi kasi anong purpose nito. So yan po yung sensor niyan dito. So nababasa niya yung ikot niyan at nag-reflect naman doon sa kanyang meter panel. So sa kanyang cooling system ay naka-radiator na tayo dito. Water cooled na nga po, ayan. Water cooled 4 valve DOHC. So napakaganda po. Hindi siya mag-overheat, no? Then sa makina ito, makikita natin napakaganda ng makina na ito. Halos sa kamukha daw nung sa Honda RF sa GTR, pero nung na-search sa Google, ito po ay AE 150, nagawa po ng Lonsin Motors. So combination pala siya mga kapatid ko, collaboration ng Lonsin at ng Yingang Motors. So yung makina sa Lonsin, pero yung mga body na binuo dito ay sa Yingang Motors. So yun po yung clarification natin dito sa motor na to. Kaya napakaganda ng kinalabasan ng collaboration ng mga manufacturer, no, sa China. Ayan. Then dito sa likod, disc brake na rin siya. Ayan, makikita natin. Tapos naka single path caliper na malaki. Sa tambucho, very sporty. Then tubeless na yung mga gulong nito, harap at likod. Tapos cordial nga po yung kanyang gulong, kaya magandang klase na rin, ano? Tapos overall sa kanyang mga ilaw, fully LED na po lahat yan. Wala na tayong babaguhin dyan dahil napakaganda na. Then sa kanyang mga magagandang features, meron siyang USB charging port.
Yan, napaka-useful nung ganitong features dahil magagamit natin sa ating mga cellphone kada biyahe natin. Then sa kanyang susian, naka-manual key pa rin tayo dito. Ayan yung susi niya, may tatak na Rusi. Dalawa yan. Pwede naman nating mailak to pagka left side natin yung nibela. Then sa panel, ayan, combination ng analog and digital. So, kagandahan, kompleto na rin yung information na makikita mo rito, no? Andito na yung signal light, ayan, neutral, and then yung sa headlight. Tapos yung speedometer, andito tayo yung RPM, ito naman, no? Tapos yung sa engine check, ito naman. Yung ito, ewan ko kung gumagana tong sa temperature niya, no? So, sana gumagana. Meron din siyang hazard switch, ayan. Pagka galing tayo dito, nileft natin, then diniretso natin, pag ganun, magka-hazard na po yan. Pareho lang dun sa Rusiflex natin, ganyan din yung function nito. So dito, meron siyang bukasan ng ilaw, ayan. Then yung electric starter, itong kulay red. So sa throttle, napaka-soft ng throttle, oh. Napakalambot, no? Pati yung clutch nito, napakalambot. Yan, oh, lambot ng clutch niya. So 6-speed manual transmission itong motor na to. So sa mga nagbabalak kumuha, mga kapatid, meron na ring available dito sa Rusi, May Kawayan, Bulacan branch, no? Dito lang yan sa MacArthur Highway. Kitang-kita niyo na agad, no? Ayan. I-plus ko na lang din yung kanyang presyo sa mga gustong kumuha, no? Then pati yung requirements na kailangan niya dito. So ayan, maraming available na unit dito, iba-ibang kulay. Meron silang cyan color, merong kulay yellow, black, tapos kulay white, and then red, no? So ayun nga, may nakalagay dun sa truck. Yun, ibabiyahe daw yan. Ang dami nakalagay dun sa truck na Rusi Flash 150X. So ayan po, ng ating quick update. Quick update natin dito sa Rusi Flash 150 na maangas. So ayan,